Afternoon po. Good evening mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is December 10, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may PUP MH Del Pilar Campus po yan, Magsaysay Boulevard, Santa Mesa, Barangay 634, Sampaloc, Manila. At dadalhin po natin yan sa may Paragon Plaza Condominium, sa may EDSA Corner, Reliance Street, Barangay Laya, Mandaluyong. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan at wala pinag-uusapan dito. Ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. At tala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Tayo ngayon, nagalit tayo sa mga lipopities, ayaw natin sa mga congressman na no work but with pay, no? Pati senador, di ba? So, sa ganyang konteksto, dapat talaga kung ano lang yung tinatamasa ng ordinaryong tao, like nagpapasko ng ordinaryong tao, okay, pwede natin pagpaskuin ng mga Duterte, pero yung lampas na sa bakasyon talaga sa Christmas break, saka pwede sabihin ni Speaker, hanggang dito na lang pwede kong yalaw at saka itong content lang, kasi hindi na naaangkop sa code of conduct ng isang public servant. Wala bang parang batas, nagbabawal sa ating mga, di ba, public officials na pag wala namang rason talaga, no? Unless it's medical, ganyan, di ba? Papayagan ka. Di ba? Ganun talaga. Public servant pa. Well, walang specific na batas, pero meron ka sa code of conduct for public officers, no, na merong norm of ostentatious display of wealth or extravagant lifestyle. So, ang 2 months na pagbabiyahe sa isang European country can be considered an extravagant lifestyle. Kasi hindi naman yan natatamasa ng ordinaryong tao na pwede sila hindi magtrabaho for 2 months, pero binabayaran sila ng kwento nila. Hindi yun normal. So, yun yung pwedeng i-apply ng House, and wala naman din nagbabawal kay Speaker Conchidi at saka sa House na hindi na yung travel authority altogether. Again, because may konteksto ng flood control, si Congressman Paulo Duterte is not exempted sa flood control issue kasi nga, sobrang matunog at malaki yung 51 billion pesos na na-allocate sa kanyang distrito in 3 years, hindi yun karaniwan for flood control. So, let's wait and see kung papayagan pa siya o hindi. Kasi baka naman magalit naman din yung iba. Ba't yun naman pinayagan? Pagka pinayagan siyang gano'n, kung ano yung hilingin niya, binibigay. Dapat hindi na kasi nakapagpakasya na siya 2 months as I mentioned earlier this year. Parang sobra naman. Parang siguro sa isang taon, hindi dapat lalampas ng 2 o 3 buwan ang bakasyon ng isang congressman. Mapaduterte man yan or kahit sino. Kasi nga, payat pa din sila, kahit magpakasyon, wala naman silang output para sa taong bayan. Attorney Jess, kanina, sorry, partner, sabi ko pinapollow ko sa social media. So si Sir Jess, tanong ko lang yung, may tinweet ka kanina about sa magiging members ng BICAM. Talaga ba? Totoo ba? Nakasama doon yung absent ngayon, si Senator Bato de la Rosa? Wala. Ang paliwanag naman niya, Senator Sherwin Gatchalian, ang ating napakagaling na committee chairman sa Committee on Finance, no, nag-handle ng budget. Ang ginawa niya ng role kasi nung una, automatic kung sino yung designated na vice chair or deputy chair ng Finance Committee, automatic included sa ICAP. So, default lang naman yun. Pero sabi ng Senate, hindi daw yun
saradong libro. Meaning, kung ayaw nga ng senador or nakita ng ibang mga senador na baka mas maganda, ibahin natin ang composition, pwede namang ibahin yung composition. So you have Senator Jinggoy, nag-withdraw na si Senator Jinggoy as a BICAM member. Ako, I think, sa mga pamilyang Villar, isa lang dapat ang maging representative ng pamilya Villar doon kasi anti-dynasty ang puso ngayon, di ba? Ang taong bayan, hanap nila anti-dynasty. So, bakit naman ang budget pinupagkite dalawang miyembro from the same family ang nandun sa makapangyarihang BICAM. Yung kay Senator Bato, delikadesa na niya yun, dapat magpadala na siya ng letter to his lawyer, Attorney Israelito Torion, na is withdrawing from the BICAM kasi nga wala talaga siyang word na ma-render. Ngayong nagtatago siya. Oo. And inaasahan nga ng taong bayan na sana maging bukas itong BICAM na ito, ano? Attorney Falcon. Well, if hindi magpupukas yung BICAM na yan, they would be reneging on their promise, no? At ang mga tao ngayon talaga ayaw nila ng pinapakasa. So, ngayong Pasko, baka hahayaan lang muna lahat ng politiko gawin ang gusto nila kasi medyo bumaba nga yung numbers nung nag-rally. Pero tatandaan ng taong bayan yan yung mga promises or pangako na hindi na natupad, open BICAM, live stream ng ICI. Pag hindi yan tinupad at walang nakulong, ay magagalit ang taong bayan by next year. Ako, maraming salamat po, Attorney Jess Palis, sa pagtanggap po ng tawag dito sa Arangkada Balita. Mabuhay po kayo, sir. At Merry Christmas, sir. Merry Christmas. Thank you, Sir Jack and Marina. Merry Christmas. Samantala, mas pinaigting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paghahanap kay Zaldico na pinaghihinalaang nagtatago sa ibang bansa. Ito'y matapos makansela na ang pasaporte ng dating kongresista. Nagbabalik si Christian Bascones. Pinabibilis na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtubis kay dating Apo Bicol Representative Zaldico sa kanyang video message. Kinumpirma ng Pangulo na kanselado na ang pasaporte ni Ko. Kaya agad niyang iniutos sa Department of Foreign Affairs ang Philippine National Police na makipag-ugnayan sa embahada ng ibang mga bansa kung saan pinag-iinsa ang dating mababatas. Ay, babalita ko po sa inyo na ang passport ko ni Zaldico ay kanselado na. Kaya, nakikinig ko na Department of Foreign Affairs, pati yung PSP, na makapag-ugnayan sa ating Ano po yung mga sir? Walang animals? para tiyakin na hindi maaaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa at yung sa Balima ay siya'y pupunta ron ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Samantala, bagamat hindi pa lumalabas ang kanyang warrant of arrest, kusang sumuko ang contractor na si Sara Vizcaya sa NBI. Kaya ayon sa Pangulo, ramdam na ng publiko ang resulta ng sinimulang laban ng administrasyon kontra korupsyon. Kaya nakikita po natin na maganda naman ang takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa justisya. Sa kabila ng mga batikos na walang pangil ang binuong Independent Commission for Infrastructure o ICI, tiwala pa rin ang Pangulo na mananatiling matatag at epektibo ang investigasyon ng komisyon. Nanindigan din ang Pangulo na may babalik ang mga ninakaw mula sa pera ng bayan. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Balitang showbiz muna tayo. Alamin natin ang latest at hottest sa mundo ng showbiz mula sa ating Beshi ng Bayan, Jai Ho. Hi, Jai. Hi, Miss Nina. Heto na nga ang mga pinaka-latest na umaalangkadang showbiz balita. Unang Pasko bilang husband and wife ni E. Guzman at Shaira Diaz. Ibinahagi at sinare din ng aktor ang plan nila ng asawa kung kailan ba nila balak na magka-baby. Ang detalye sa Drive On Exclusive. Kamakailan ay pinag-usapan at talagang trending ang kasalang E.A. Guzman at Shaira Diaz. Bago pa man ang mismong kasal, always usap-usapan ang dalawa dahil sa hashtag goals ng kanilang relationship. Sa paparating na Pasko at bagong taon, ito ang unang holidays nila bilang husband and wife. Christmas, sa bahay lang. Nasabi ko nga na first Christmas namin as husband and wife. So, gusto lang namin i-enjoy yung moment na yan.
dahil Pasko, kompleto yung family namin, both sides, sa kanya at sa akin. And first time din namin mag-Noche Buena sa bahay. So, itutuloy namin kinabukasan Pasko, dire-diretso with our family. Lalo nang pagkakaroon nila ng baby, ibinahagi. Pag kami kasal, pinag-usapan namin about our future. Siyempre yung magiging anak namin, kailan kami mag-aanak, magkakabibi. So, napag-usapan namin next year. Kasi, tama naman si Shaira. Gusto niyang i-enjoy muna namin. At the same time, alagaan niya ako na mabuti. Siyempre, yung focus na dapat sa akin na muna. Yun ang gusto niya. And appreciate ko naman yun. Kaya, realize ko rin, tama nga naman. Enjoy muna namin next year. Baby kami. Ano naman kaya ang mga discoveries ni E.A. Guzman sa asawang si Shaira Diaz? Oo, yun, na-discover ko kay Shaira. Bigla siya nag-switch na talagang ito ay wife material talaga. Pinagluluto niya na ako, tinatanong niya ako ano gusto ko food, a day before pa lang. So, yun yung mga na-discover ko, na-realize ko na wow, talagang may asawa na rin talaga ako. Samantala, handang-handa na si E.A. Guzman sa paparating na 2026. Ano ang mga dapat abangan? Abangan nyo ang aming out of the country show sa magkakaroon kami ng tour sa Canada. And abangan nyo rin yung pelikulang gagawin ko at ang teleserye gagawin ko. Siyempre, po ako yan. At yun na muna ang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po, ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang bestie ng bayan para sa Dry Hot Exclusive. Balik sa inyo, Jack and Nia. Pareho kaming naka-green. Oo, hindi nyo ako tinext na nakasali ako na naka-green. Hindi na sabihin sa GC. Oo, sabihan nyo ako sa Friday, ako nagpupunta. Jai, maraming salamat. Salamat po. Sa aming pagbabalik, kaso laban kay Gretchen Barreto kaugnay ng mga nawawalang sabongero, ibinasura ng DOJ. Marami pang may init na balita sa pagbabalik na Arangkada Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Blemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Blemex! Great news! Maling akala! Jam! Kinasuhan na po ng DNR. Kinasuhan ng DNR. Kung pasuhan ninyo, nung tayo na. Ay kung hindi nagka-problema dyan, magkakatano ka pa ba yan? Mag-relax pa ba ang destroyer of environment and natural resources? Hindi na. Mga magdanakaw rin kasi. Isagan tayo maligo. Para na nagsapara ng kaso ang Department of Environment and Natural Resources o DNR laban sa kumpanya na nasa likod ng kontrobersyal na Monte Razas Residential Project sa Cebu City ay kay DNR Assistant Secretary for Legal Affairs and Enforcement Atty. Carlito Eneran. Ang kasong kriminal laban sa Mall Property Group ay hinihain noong December 3, 2025, puso pa rin ang paglabas sa Section 77 ng Presidential Decree No. 705 o yung Revised Forestry Code. Kapag nahatulang guilty ang parusa ay 2 hanggang 4 na taong kulong, utang 1,000 pesos hanggang 10,000 pesos, automatikong kanselasyon ng permit o lisensya at iba pa. Una nang sinabi ng DNR na may iba't ibang paglabas ang konstruksyon ng Monte Razas Residential Project na isa sa mga sinisi sa malawakang pagbaha sa Cebu noong Bagyong Pino. Napo na rin yung pagputo sa nasa 700 na puno at ang natira lamang ay 11. May nakita rin paglabas sa Philippine Environmental Impact Statement System, walang nakuha discharge permit at sunod sa Philippine Clean Water Act of 2004 at sa Environmental Compliance Certificate of PCC. Yes, sir, Ikundok naman yung pinagkayuan nila. Di ba? Pandami. magandang tingnan. Pero yung epekto sa komunidad, sa environment, kalikasan, di ba? Dapat inuusip yung kaya nakita namin yung support kayo, malawak ang pagbaha, at daming namatay, daming kabuhayan
Pag pinakialaman mo ang disenyo niyan, tayo magtataper. Katulad na nangyari. Okay? Tama. Tama ka, pare. May tama. Hindi naman ako. Tama. Malaki. Malaki ang tama mo. Hindi man malala. Malaki na lang. Tama na yun. Balik kaya, pare, eh. Thank you very much. Isabel Daniel Malik. Ito ba yan? Yan po yung disenyo ng Panginoon. Diyos. Ay pinakialaman natin. Kung baga sinira mo eh. Sinira mo yung disenyo ng Panginoon. Sino nyo, inaasaan mo? Maganda. Anak ka lang. Ay hindi. Talagang pera pa rin yan ang demonyo eh. Ay pera pa rin nasa likod yan eh. Di ba? Pera. Dahil ang numero unong demonyo sa lupa, pera. Kaya lahat ng mga ahensya ng gobyerno, meron bang walang magnanakaw? O meron bang walang kurap na ahensya ng gobyerno? Padalhan nga niyo ako ng isang ahensya ng gobyerno walang korupsyon. Hindi usong korupsyon. Pangangalanda kung sumisigaw yun araw-araw. O ito tignan natin, may alam ka bang ahensya ng gobyerno walang korupsyon? Wala rin daw. Wala rin daw eh. Oh, bakit di eh? Ayaw ko ba? Ay nako, yun daw utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakansilahin, alin? Yung pasaporte ni dating Congressman Saldico, pinaksina na ng Department of Foreign Affairs. May dapat lang, detalye, pero ito ka ni Professor Ralph Odina, go. Inaksyonan na ngayong hapon ng Department of Foreign Affairs sa DFA ang utos ni Pangulong Bongbong Marcos na pagsalahin ang pasaporte ni dating Congressman Saldico na may kipayan ni DFA Secretary Teresa Lazaro na kinatira ang pasaporte ni Kong kaninang alas 5 ng hapon. Aling sa numerika niya ito sa reservasyong inilabas ng Sandigan Bayan. Ako sa pamilya ng DFA sa Radyo PEC Family ng Panatoo. Thank you very much sa utos ni Ralph Odina. Ako puso. Oras-oras natin. 11 minutes and 7 seconds after 6. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo. Oo naman. Napansin niyo? Napansin ko. Yun ang malalaking problema natin ngayon. Ang pinuto muna natin bago magkaka. Oo, mahirap yan. Diba? Mahirap yan. Diba? Oo, pag ang kalaban mo yung ibinoto mo, malaki yun. Paswelto mo na, pinuto mo na, paswelto mo pa, nagnakaw pa. Pinigyan-tiwala mo. Pinagkakatiwala mo. Di ba kayo, may ganap, meron pa ba kayong mukhang ihaharap namin? Kaya nga. Meron pa ba kayong kahihiyan na ihaharap ang buwan nyo sa mga anak ninyo? Pinapalang mo ninyo ng pinagkakawan? Pinag-aaral nyo sa magkagandang eskwelahan? Nakaw naman ang pinag-aaral? Kaya nyong harapin at alamin, di ka? Aray ko. Oo, aray. Kaya talagang hindi ko ba alam. Sana mabulat na talaga. Ang mga Pilipino, oo. Pagkatakawa ka, pagkakatiwala mo, pagkatakawa ka. Hindi pa sa istoryan dahil I have nothing personal against this person. Wala pong personal sa inyo. Ang sinasabi ko, yung totoo na para sa kapakanan ng mga Pilipino, I'm not pro-Marcos, hindi rin ako pro-Duterte, hindi ako pro-kanino, I am pro-Pilipino. Ayun, yun ang pinakamaganda ron. Oo. Dapat kaya sa susunod magpapasya ka, walang kulay-kulay. Walang Dapat kulay. para sa bansa talaga. At ako, ang higit sa lahat ay pro. Tama. Ayun, maganda yan, maganda yan. Pero numero uno na ako pro, I am pro. Pero, yun, tama yun. Yun ang dapat. Sentro natin yan, pare. Yan ang sentro natin. Correct. Oo, ayan. Ako sige lang, ko nagtuturadyo dito lang kung dapat. Oo. Thank you very much. Nagbabago ng political landscape dahil ang daho ng nagbabago ng panahon ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ampay Dynasty. Ayaw sa Malacanang. Tuesday, Lobo. Iniglantin ngayon ng Malacanang na ang pagbabago ng political landscape ang dahilan ng pagbabago rin ng pananaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anti-dynastic bill. Suportado kasi ngayon ng Pangulo at isinusulong na unang talakayin ng Kongreso ang anti-dynastic bill dahil na rin marami anya ang umaabuso sa kapangyarihan. Sa pag-briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer at Presidential Communications Service Under Secretary Attorney Claire Castro na matay kasi sa nakikita at naobserbahan ng Pangulo, marami mga politiko at opisyal ng gobyerno ang umaabuso at nagpapaikot sa batas. Ang naitaan niya ng Pangulo sa pamamagitan ng
pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Pagin sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Robust para sa mga kalalakihan. Di umaatras sa bangon laban. Idol, may sakit kaya ng malupit. Captain Rocky, ako'y nabinat, ulo ko'y sumakit. Sakit sa katawan na may lagnat. Sabay-sabay man ang mga kuan-kuan. Sertadong 40 ang ating idol. Mabilis ba na? Kaban. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Anagan yung lab yan. Paracetamol caffeine is generic name of Sertadong 40. Sa ating bayan, sa ating bansa. Ang mga dukha, ang mga mahihirap, madalas mabuli. Continue for 1 kilometer, then turn right onto Maysilo Circle. Maluwagang pagkina, tunaw ang blema. Basta na gusti, Blemex. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, basta panalo. Wow, we're one na. Ang bilis na panahon, parang lahat rush. Oh, tuloy. Ang sagot dyan, balansin sa buhay, parang maglaro ng Bingo Plus. Hindi, dapat balansin din. Hindi pa dapat maka-apekto o kumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. Gamer Fun, tuloy lang ang saya. Visit www.agcor.ph/regulatory. Song at agcor.ph. Responsible gaming at agcor.ph. Can't play this for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Yola Pascual po. Sa upuan hika, may Blemex 42 and Lotto. Pero para sa ikaw ang kailangan na gan, Blemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin. Kayang ibusan. Iwasan at iwanan ng hindi na tumutunaw at nagpapalaban ng blema. Convenience na, ginawa pa. Blemex 40 Lagundi and capsule. Basta Lagundi, generic name of Blemex 40. If symptoms persist, consult your doctor. Ka ng blema, sige lang po. Maluwag ang paghinga sa Blemex 40. Basta Lagundi. Ang Blemex 40 Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing Continue straight at the first traffic light. Then, in 500 meters, turn right. Numero 1 sa aksyon. Ang oras, 5 minuto. Continue straight at the first traffic Ang light. oras ay Then, nagsisenyo in ng 500 Blemex meters, 40. turn right. Promise, agapan na galoobo at lemang nakatara. Talento, musika, at nagkakaisang komunidad ang bumida sa pagdiriwang ng Irong Festival sa Indang, Cavite. Kasabay ng pagbibita ng Indang Day, isang makulay na pagtangkilik ang isinagawa para magbigay bugay sa Irong Pagkaong Tree na itinuturing na mahalagang bahagi ng kultura at kabuhayan ng mga Indanghenyo. Isang masayang kabusog piyesta rin ang handog ng GMA Regional TV. Kasama ang cast ng Sabgang Hit MR na sina Lizelle Lopez, Matthew Huy, Deb Baharillo, Kim Perez, at Jess Martinez. Naroon din ang Sparkle Stars na sina Paul Salas, PJ Marquez, at Aran San Agustin, with Kapuso host May Bautista. At para sa all-out Indang Irong Festival Seal, hindi rin nila pinalampas ang Indang Very Old Lutang Irong na mula mismo sa katas ng lokal na puno ng kao. Isa sa ipinagmamalaking produkto ng bayan. Labis naman ang pasasalamat ng Kapuso Stars sa karanasang puno ng kultura at saya. Talaga nag-enjoy kami dito sa inyo for sure. At sana po'y makabalik kami soon. We are very, very grateful for you mga Indanghenyo. Sobrang sarap po ng mga pagkain dito. Sure talagang babalik-balik ang talaga dito sa Indang. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Dayan Lucaliano, nakatutok 24 oras. Susunod, dalawang dayuhang suspect sa panluloko at pamemeke ng mga dokumento arestado sa Pasay. Ang unang gintong medalya ng Pilipinas sa 2025 SEA Games sa Thailand. Bigat na daloy ng trapiko punerwisyo sa mga motorista at commuter sa Metro Manila. At sa gitna ng abalang schedule, ang bansang ginoon David Licauco, aminadong may namimiss. Tutukan lahat na niya sa
pagpapasunod. Ng 24 oras. Naku mga mamis, may reminder ako sa inyo. Ano bang height ang naman ng mga chikiting? Tandaan na pwede nyo pa silang tulungang lumaki. Ang Cherper Syrup ay may Chlorella Growth Factor or CGF. Tapos ito'y siksik-bad at growth nutrients gaya ng taurine, lysine at iba pang essential vitamins na tutulong sa mga kids para sa kanilang growth potential. With proper diet and exercise, hindi mawala ng pag-asa po din. Bili na ng Cherper Tagkat Sagad. Mahalagang paalala, ang Cherper Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Nation Salta ng ating samahan. Kaya sa Mega Manila, CMA Radio Station at number 1 AM station, Super Radio, TVWB at number 1 FM station, Barangay LS 97.1. Maraming salamat mga kapuso. Ang inyong mga pinagkakatiwalaan sa pagmamalika or Trinidad. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at pagpipili ang bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZFM Radyo Patrol Legistreta. Una sa balita, una sa public service. Ang mga nagsasabi ko na ng ulan, pamahali ko kami nakikinig ng mga balita, mga update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok na ako. DZFM Radyo Patrol sa Istreta. Una sa balita, una sa public service. DZFM. Número 1 sa aksyon. Patrol sa DZFM at DZFM Teleradyo. Dumami ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Baka rin sa pinakahuling labor force survey. Ayon sa pamahalaan, kailangan makagagdagan pa ng in-demand skills ang ilang manggagawa. Nagpapatrol, Mamamasal muna at magbabanding si Christian kasama ang pamilya dahil day off niya ngayon bilang construction worker. Masaya siya dahil matatanggap lang niya sa trabaho bilang taga-ayos ng tiles. Lalo't marami niyang mga gastusin ngayon. Mahirap po mag-apply lalo na pag wala kang kakilala. Gusto lang kami nakatira sa Southern area. Kasi utang, tubig, bahay, binabayaran. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tumaas ang unemployment rate sa 5% nitong Oktubre mula sa 3.8% noong Setyembre. Katumbas ito ng 2.54 milyong Pilipinong walang trabaho. Paliwanag ni Undersecretary Claire Dennis Mapa, dumami rin kasi ang mga tao sa labor force o yung mga Pilipinong 15 taong gulang pataas na pwede nang magtrabaho. May nadagdag doon sa nagkaroon ng trabaho, but unfortunately hindi lahat na-absorb na nagkaroon ng trabaho. Kung ikukumpara noong isang taon, nadagdagan ng higit 450,000 na mga bagong trabaho. Pero merong 576,000 na nadagdag na walang trabaho. Sa construction halimbawa, kumpara noong Setyembre, nabawasan ng trabaho. Posibleng dahil sa pagbagal ng mga infrastructure project, dulot ng flood control scandal. Napansin rin ito sa survey ayon sa PSA. Yung ating construction sector, may pagtaas siya sa year-on-year at quarter-on-quarter, but if we compare month-on-month, medyo bumaba. Kumpara naman noong isang quarter, may halos 2 milyong trabaho ang nadagdag sa agriculture at forestry at 880,000 ang nadagdag sa wholesale and retail trade dahil nagsimula na ang bare months o holiday period. Para naman kay Secretary Arsenio Balisacan, matatag o stable pa rin ang labor market sa bansa na may mga oportunidad anya sa dekalidad na trabaho na mataas ang sahod. Pero kailangan pa rin anyang matulungan ang mga manggagawa na magkaroon ng in-demand skills gaya ng digital literacy, green technology capabilities at iba pang high-value na mga serbisyo. Dagdag naman ni Mapa, asahan ang posibleng pagdami ng trabaho ngayong papalapit na ang Pasko. Jackie Pascual, ABS-CBN News. Bahagyang nakabawi ang piso sa palitan nito kontra US dollar. Matapos itong sumagsad sa pinakamababang halaga kahapon na 59.22 pesos. Nagsara ang palitan ngayong Miyerkules sa 59.21 pesos. Bagamat umabot ito sa intraday high na 59.25 pesos. Sa panayam sa ANP, sinabi ni RTBC Chief Economist
pumensang lalakas ang piso sa pagtatapos ng taon dahil sa remittances o padala ng mga OFW sa kanilang pamilya kapag papalapit na ang Pasko. Rehistro muna bago magamit sa kalsada. Yan po ang patakarang ilalabas ng gobyerno sa mga bibili ng light electric vehicles, lalo na ang may 2 o 3 gulong na ginagamit na personal o public transport. Pero hindi pa malinaw kung ano ang gagawin ng national at local government sa libo-libong electric vehicles na ginagamit na ngayon bilang private service o sa pamamasada. Sa Divisoria ng pamamasada si Alan gamit ang kanyang electric vehicle pero aminado siyang walang lisensya at hindi rehistrado ang e-vehicle sa Land Transportation Office. Hindi mo na po wala labas, wala pa po ako requirement. Antay ko muna pong makapag-file ako, may hawak na ako. Saka na wala labas. Alam ni Alan na magkakaigpitan simula January 2026 ay handa naman siyang sumunod sa patakaran. Sana lang niya, huwag silang patigilin sa biyahe dahil dito na sila kumukuha ng panggasto sa araw-araw. Bukod sa pagkain, kuryente, bahay, pati maintenance dito, kinukuha. Ang kaibigan niyang si Richard kinumpista ang e-vehicle dahil pumasok sa kabaan ng rekto kahit bawal sila roon. Kaya wala pa siyang kita para sa pamilya. Masistento ko po sa ano yun sa mama ko Kaya lang namin kinukuha yung pambayad ng iba namin. Bukod sa isyu ng pagpaparehistro at pagkuha ng driver's license, ang mas importanteng usapin ay ang paggamit ng light electric vehicle bilang public transport. Ang posisyon ng industriya ay hindi lahat ng LEV ay pwedeng gawing pampasada. Marami kasing klase ng LEV, kaya ayon sa grupo, dapat malinaw kung alin lang ang pwedeng gamitin bilang public transport dahil talo ang pasahero kapag na-aksidente kung walang lisensya, walang rehistro at walang insurance ang sasakyan. In terms of capacity on road, in terms of the motor displacement, yun ang magpapatunay na magiging safe ang sa pananakay. Ngayon, kung hindi ho yun may emphasize, mawawala ho yung safety factor. Para sa grupo, kung private use at hindi naman gagamitin sa major roads, hindi na kailangan ng lisensya at rehistro. Pero ang problema, libo-libong e-motorcycle na ang nasa kalsada na ngayon. Hindi naman nila niregulate yung mga drivers na magamit kahit sino-sino na naman. Pagka bumili, kahit na wala ang lisensya, pwede kang bumili. Yun yung problema. Para sa mga susunod na buwan, target ng gobyerno gawing otomatikong mairerehistro ang mga 2 or 3-wheeled electric vehicle pagkabenta ng dealer. Ang direksyon ng ating pamahalaan, sa point of sale, pag binili mo yung LED mo, kung kailangan i-rehistro, tutulungan ka na nung pinagbilan mo na i-rehistro yung ating LED. At sa ngalan ng safety o kaligtasan ng lahat, dapat tumanong Babalik na, TV, Patrol. Ang oras, 10 minuto, makalipas na alas 7. ang oras sa inyo ng 11:20 Music Dahil gumano sa pagsisinungaling at pagtanging sumagot, cited in contempt sa Senado ang isang Chinese na iniugnay sa warehouse na nahulihan ng umano'y smuggled na karne. Nakatutok si Mark Gonzalez. 27 taon matapos ang raid sa warehouse sa Cavite kung saan nasabat ang halos 100 milyong pisong halaga ng frozen meat at iba pang pagkain, naaresto ng Bureau of Immigration ang Chinese national na si Shi Chaokun, isa sa mga umuupo
paso ng surang warehouse. Nahuli siya sa NAIA Terminal 1 itong Biyernes matapos umupang lumabas ng bansa. Sa pagharap ni Xi kanina sa Senate Committee on Agriculture, sinabi ni Xi na hindi niya alam kung saan galing ang mga smuggled meat dahil may mga kapwa Chinese na nakikilagay rin sa warehouse. Sino ba yung kliyente niya? Pangalan ng restaurant, He is explaining that I don't know the bosses there or the heads, but I know the address. I know the address, but not really the name. Kailangan naman yung pangalan ng mga restaurant na I have forgotten the names. Only the address. Only the address. Well, give us the address, but unbelievable na hindi mo alam yung mga pangalan ng restaurant. Nanindigan din si Xi na walang tumulong sa kanyang Pilipino para magnegosyo rito at wala rin daw siyang kakilala sa gobyerno, partikular sa Bureau of Customs. I said that I don't know anyone here. The time that I came every day, don't know anyone, so I cannot say anything to convince you that what I'm saying is the truth. And I just came here with my knowledge that I just wanted Doon ba sa ruta, sir, pinapakdan? I really don't know Daan ka ba anyone. niya ng EDSA din? Ayon kay Xi, nakakuha siya ng visa sa tulong ng isang Nakalagpas na tayo ng Chinese EDSA. national mula sa isang group chat. Meron din kasing... Oo. Gawin mo na lang sa mag-reliance ka na lang. Di ba? May 7-Eleven doon. Gusto na lang bababa. Para makapag-U-turn ka na lang. Wala bang vetting process ang Bureau of Immigration sa Para hindi ka maipit sa EDSA din. Sinecheck po namin yung mga Hindi. documents po na Saan yun? pinasend po Saan ng yung sinasabi yung Reliance? next Kasi po is yung kakaliwa na Oo, tayo. tama yun. Pwede na yung kumaliwa dyan. Yung po, meron po din kami po sa audit. Kasi mangyayari, approval pag kumaliwa tayo dyan, kakaliwa pa ulit yung pa-EDSA. Sa kaso ni Xi, nilabag niya ang 9G o long-term work visa niya dahil peke ang mga binigay niyang address at nagnegosyo siya ng labas sa aprobado ng BI. Mr. Xi, this committee finds you in contempt. Uminit ang ulo ng mga senador at kinontempt si Xi dahil sa paulit-ulit na pagtangging sumagot at pagsisinungaling umano. Sabi ni Committee Chairman Senador Kiko Pangilinan, hindi muna dapat siya ipapareport hanggang hindi nakukuhanan ng impormasyon. Sinita rin ng mga senador ang hindi pagsunod sa proseso sa ginawang raid sa warehouse ng Vigor Global Logistics Corporation. Alas 5 ng hapon ng Biyernes kasi noon dumating ang mga operatiba sa warehouse. Pero dahil hindi na office hours, lumipas pa ang weekend at Lunes pa nabuksan ng warehouse. So bakit kaya nagtagal? Pero sir, nilak naman po sir ng BOC yung ano sir, yung Kahit na. Kahit na. Bakit papayag yung maghintay ng 3 araw? Pwede ba kasi, because if that's not proper procedure, why was it not implemented? Ano yun? Naghanap pa ng paraan? May kinausap pa bang padrino? Ayon sa DA, sa loob na ng 3 araw, gumawa raw ng paraan ng warehouse para itako ang mga smuggled na produkto. Hinarangan pa raw ng mga kalat, sakyan at peking pader ang cold storage facility. Nung lumapit kami sa Dugo, abay namin malansa. So pinatanggal ko sir yung mga basura at saka pinatanggal ko yung nakaparatang coaster. At pinagiba ko na po yung kinapukusan ko na yung halo, sabi ko hindi pader. So pinagiba ko sir nung pinapunta, kinuha ko ng butas. So that's why nakapasok at sa loob, nakita yung mga cold storage. Ayon sa may-ari ng warehouse, hindi nila alam na smuggled pala ang nilagay ng mga umuupa sa kanila. Usually kasi we don't mind kung ano yung hindi namin na monitor yung ano po nila, activity nila po. Kasi we just use the property lang po. But we're not familiar lang po with the product that they're processing. Pero nag-balik nila, nag-bawal sila magdala ng mga nagkakaroon po. Ako, nagkakaroon po. So ngayon mananatili sa kusina ng Senado si Xi. Para sa GMA Integrated News, Max Gonzalez, ito, 24 oras. Saan sinasabi niyo, sir? Ang Reliance, hindi na natin madadaanan ng Reliance dito, sir. Hindi, magdadaanan pa din. Hindi po, kasi magkakaliwa tayo, EDSA. Kaliwa, hindi. Ito, kaliwa ng Pines. Kakaliwa tayo dyan, sir. Opo. Tapos kanan na tayo. Pines. Oo, kasi yung isa, padadaling ka pa niya sa Union eh. Madison para lumabas ng Pioneer, tapos EDSA. So, dito na tayo sa Pines. Tapos paglabas ng Pines, actually,
paliko din tong Pines eh. Yan, eh. Pines din yun, tapos Pines pa yan. Same. Yan, dalawa dyan. Pag ito sa dulo, kanan. Tama. Hindi nakadadaanan ng EDSA. Hindi nakadadaanan ng EDSA. Hindi na. Walking distance lang naman. Kaya naman. Kasi ang kanan dyan. Sa dulo, kaliwa. Kaya yung Reliance. Tuwing Sabado, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga, kasama si Doc Emilio Calvario. Dapat yung mga company, 13 month pay, November pa lang, binibigay na. Oo nga. Tapos kung mag-Christmas party na sila November. Sa panahon ngayon, Diyos ko, dami-dami mo ng katropa. Christmas party dito, Christmas party doon. Hindi mo na maate katawan mo. Tapos, weekends pa ng December, labo. Dapat nga, no? Inuunti-unti na nga nila. Hindi na, advance na. Sabay-sabay. Kasi, halos eh. Tapos sabay mo pa yung sa mga relatives mo. Oo. Siyempre, dapat ang ano na lang talaga nila. Yung ano, pang family na sana. Yung mga party-party niyan, maganda nga. November nga yung sinasabi niyo. Kaugnay ng nalalapit na Pasko, Ayan, doon sa tapat na nung naka-hazard. OTOTR ang 12 days of Christmas o 12 araw na libre sakay sa LRT1, LRT2 Dito na lang. at MRT3. Ay kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, ito ay magsisimula sa December 14 hanggang sa mismong araw ng Pasko o December 25. Anya, sa December 14 ang libreng sakay ay para sa senior citizens, December 15 para sa mga estudyante, December 15 para sa mga OFW at kanilang pamilya, December 17 para sa mga teachers at health workers, December 18 para sa mga Merry Christmas. Sige po, God bless po, ingat po. Siya na, sobrang traffic. Traffic po. para sa mga babaeng pasahero, December 21 para sa pamilya kahit pila ng miyembro, December 22 para sa solo parents at mga miyembro ng LGBT. So, na-drop na natin siya na. Sobrang traffic. So, hindi na tayo nag-play ng dire-diretso dahil sobrang traffic. Wala tayo magagawa doon. Simula pa lang ang 2025 Yan, so pala po. Maraming salamat. God bless po.